May mga gabing hindi maipapaliwanag, nadarama lamang, mga gabing kung saan ang pagod ng katawan ay wala sa tabi ng bigat ng kaluluwa. Mga gabing kahit sarado ang mga mata, gising pa rin ang isip na muling binabanggit ang mga sandali, mga pagkakamali, mga alaala, mga desisyon. At minsan, ang pinakamasakit ay hindi ang nangyari ngayon, kundi ang mga bagay na dala-dala natin mula sa nakaraan at hindi natin natatanggap na bitawan. Kumusta? Baka ikaw ay nasa ganitong gabi ngayon. Baka dumarating ka sa video na ito na naghahanap ng kapayapaan, ng aliw, ng pag-asa, o ito, simpleng paghahanap sa Diyos sa gitna ng katahimikan. Kung gayon, gusto ko pong sabihin sa iyo ng isang bagay na baka hindi mo narinig buong araw. Maligayang pagdating, maligayang pagdating. Narito ka sa tamang lugar. Walang paghuhusga dito, walang parusa, kundi isang komunidad ng mga sugatan. Oo, ngunit mga nananampalataya. Mga tao tulad mo at tulad ko na hindi pa lahat ay nasosolusyonan, na nahulog, nagkamali, umiyak dahil sa mga bagay na hindi kayang baguhin, pero nananatiling nakakapit sa pananampalataya. Kaya nga ngayong gabi, hindi tayo narito para magkunwari na lahat ay maayos, narito tayo para maging totoo sa Diyos. Sapagkat ang Salmo 51 ay hindi isang ordinaryong panalangin, ito ang hiyaw ng isang lalaking nagising sa katotohanan kung gaano siya kalayo. Ito ang nakakabiglang pag-amin ng isang taong kahit halos mawala na ang lahat, alam pa rin kung kanino dapat bumalik. Si David ay sumulat ng salmo na ito na may basag na puso. Nagkasala siya ng malubha na nagmarka sa kanya at walang palusot, walang maskara, walang pagpapaliwanag. Siya ay nagpatira pa sa harap ng Diyos at humingi ng tanging bagay na mahalaga kapag isa ay bumagsak, awa. Ngayong gabi, ating lalakarin ng magkasama ang salmo na ito. Ating hahatiin ito, berso-berso, damdamin-damdamin, ating hayaang maging buhay na dalangin ang sinaunang panalangin na ito dito at ngayon sa kasalukuyang iyo. At bago magpatuloy, may hihilingin po ako sa iyo. Hindi para sa akin, kundi para sa iyo. Kung ito ay humipo sa iyong kaluluwa, kung ito ay tumugon sa iyo, kung naramdaman mong tinatawag ka ng Diyos ngayong gabi, isulat sa komento ang pariralang ito. Krea sa akin, O Diyos, isang malinis na puso. Huwag itong isulat bilang gawi. Isulat ito bilang isang deklarasyon, bilang ng isang pagod na magdala pa ng parehong bagay, bilang ng isang nakakakilala na hindi na makakaya ng pareho, bilang ng isang nauunawaan na kailangan ng panibagong simula. Ang pariralang iyon ay higit pa sa panalangin. Ito ay isang kilos ng pagpapasuko, isang pag-amin mula sa pinakailalim. At kapag naipasulat mo ito, hindi mo lamang sinasabi, ngunit inilalagay mo ito bilang patotoo para sa iba na rin na nasira, ngunit naniniwala pa rin na may pag-asa. At maniwala ka, may pag-asa, sapagkat ngayong gabi, kahit parang lahat ay tahimik, ang langit ay nakikinig. Kahit ang silid mo ay madilim, ang liwanag ng Diyos ay marunong pumasok. Kahit ang puso mo ay matigas na dahil sa sakit, ang Espiritu Santo ay makakapagpahid. Kahit naramdaman mong wala ng pagbalik, para sa Diyos ay laging may bukas na pinto. Ang Salmo 51 ay nagpapaalala sa atin ng isang mahalagang bagay. Hindi tinatanggihan ng Diyos ang isang puso na contrite at nagpapakumbaba. Ibig sabihin, hindi mahalaga kung gaano kabigat ang ginawa mo. Hindi mahalaga kung gaano kakalayo. Hindi mahalaga kung sino-sino ang lumayo sa iyo. Kung ngayong gabi ay darating ka sa Kanya ng may katapatan, hindi Kanya tatanggihan. Kaya nais ko pong maging, ang panalangin na ito ay parang balasam para sa iyong kaluluwa. Isang pahinga sa gitna ng ingay, isang kanlungan sa gitna ng gulo. Isang intimated na pag-uusap sa pagitan mo at ng manlilikha. Kaya huwag kang mawalan ng pokus. Ilagay ang iyong mobile sa mode ng hindi maistorbo.
Patayin ang mga ilaw, kung maaari, huminga ng malalim at hayaang mangyari ang isang bagay na iba ngayong gabi, sapagkat minsan hindi kailangang maunawaan ang lahat, kailangan lamang sumuko. Minsan, hindi kailangang may lahat ng sagot, kailangan lamang bumalik sa Ama. At kung nagtatanong ka pa rin kung para sa iyo ang video na ito, kung para sa iyo ang panalangin na ito, hayaan mong sabihin ko ito sa iyo ng buong puso. Oo, para sa iyo. Alam ng Diyos na darating ka, alam niya ang daladala mo. Oo, alam niya na nangangailangan ang iyong kaluluwa ng isang salitang maglilinis sa iyo mula sa loob, na ibabalik ang kapayapaan na nawala, na makapagpapahinga ng walang sala, walang bigat, walang takot. At narito ka hindi dahil sa aksidente, hindi dahil sa pagkakataon. Narito ka sapagkat ang iyong espiritu ay gutom pa rin, sapagkat kahit na lumayo ka, may bahagi pa rin sa iyo na naniniwala. Kaya hayaang yakapin ka, huwag nang labanan sa iyong sariling lakas. Ito ay isang gabi para isuko ang lahat, isang gabi para ibuhos ang puso, isang gabi para bumalik. At inaanyayahan kita na manatili hanggang sa dulo, sapagkat may espesyal na pagpapala para sa mga hindi lamang nakikinig, kundi nanalangin para sa mga hindi lamang dumaan, kundi tumigil at hinayaang baguhin sila ng Espiritu Santo mula sa loob. Ngayon, hindi tayo narito para humingi ng mga bagay. Narito tayo para humingi ng kapatawaran. At iyan, minamahal na kapatid, iyan ang nagbubukas ng langit. Maawa ka sa akin, O Diyos, ayon sa iyong awa, ayon sa karamihan ng iyong mga habag, burahin ng aking mga pagsuway. Ganyan nagsimula ang salmo na ito, hindi sa pagpapaliwanag, hindi sa reklamo, hindi sa walang laman na pangako, kundi sa isang hiling mula sa pinakailalim ng kaluluwa. Maawa ka sa akin, sabi ni David, hindi hustisya ang hiniling, kundi awa, sapagkat kapag totoong nagkamali ang isa, ang tanging makapagpapanatili sa atin ay ang awa ng Diyos. At kung narito ka ngayong gabi na may pusong puno, na may mga pagkakamali na hindi makapagpahinga, gawing sarili mo ang pariralang ito, maawa ka sa akin, O Diyos. Hayaang maging iyong panalangin habang humihinga ka, habang nag-iisip, habang isinasara ang mga mata. Hugasan mo ako ng lubusan mula sa aking kasalanan at linisin mo ako mula sa aking pagkakasala. Minsan nararamdaman ng isa na marumi sa loob, hindi dahil sa pisikal, kundi sa mga bagay na nangyari, sa mga salitang binitawan, sa mga kilos na ginawa, sa mga nakatagong pag-iisip, at kahit subukan ng isa na maaliw o magpatuloy, nananatili ang mantsa. Ngunit ngayong gabi may pinagkukunan ng paglilinis. May Diyos na hindi lamang nagpapatawad, siya ay naguhugas, siya ay nagpapalinis, siya ay nagpapabago. Sapagkat aking inaamin ang aking mga pagsuway at ang aking kasalanan ay laging nasa harap ko. Walang palusot dito, walang ibang pinapangalanan. Sinabi ni David, aking inaamin ang aking mga pagsuway. Alam mo ba kung gaano kalakas iyon? Kapag ang isa ay naglakas loob na harapin ang kasalanan ng diretsyo, walang palamuti, walang pagpapaiksi, walang itinatago, doon nagsisimula ang tunay na pagpapagaling. At iyon ang ating ginagawa ngayong gabi, hindi na itatago pa ang kaluluwa, kundi ilalantad ito sa Diyos, hindi para sa parusa, kundi para sa kapatawaran. Labag sa iyo lamang ako nagkasala at ginawa ang masama sa iyong paningin. Ang kasalanan ay hindi lamang isang moral na pagkakamali. Ito ay isang espiritual na pagtataksil. Ito ay pagbasag ng isang bagay sa pagitan mo at ng Diyos. Kaya masakit ito sapagkat alam mong nabigo mo ang pinakamahalaga sa iyo, pero alam mo rin na siya lamang ang makapagpapabago sa iyo. Kaya hindi si David pumunta sa mga saserdote, hindi sa templo, kundi diretso sa Diyos. At ngayong gabi, maaari mo rin itong gawin. Narito, sa kasamaan ako isinilang at sa kasalanan ako iniuugnay ng aking ina. Hindi lamang tungkol sa kilos,
Kinilala ni David na ang kanyang pagkahulog ay nagmula sa mas malalim, sa isang sira-sirang kalikasan. At iyon ay kasama natin lahat, sapagkat lahat tayo ay may hilig sa masama. Kaya hindi tayo makakapagligtas sa ating sarili. Kaya kailangan natin ng Diyos na baguhin tayo mula sa pinakailalim. Narito, iyong minamahalang katotohanan sa loob-looban, at sa lihim mo ako pinapakita ng karunungan. Hindi nakahihikayat ang Diyos sa panlabas. Hindi niya tinitingnan ang itsura. Minamahal niya ang katotohanan sa nakatago, sa hindi nakikita ng iba, sa sulok ng kaluluwa na alam mo lamang. Doon niya nais magtrabaho ngayong gabi, doon niya nais turuan ka ng bagong bagay. Purihin mo ako ng hisopo at malilinis ako. Hugasan mo ako at magiging puti ako kaysa sa niebe. Ang hisopo ay isang halamang ginagamit sa ritual ng paglilinis. Binabanggit ito ni David sapagkat alam niyang ang tanging interbensyon ng Diyos ang makapaglilinis sa kanya, at sinabi niya ng may pananampalataya, "Diyan malilinis ako." Hindi siya nagdududa, naniniwala siya, at ikaw rin ay maaaring maniwala ngayong gabi na magiging puti ka kaysa niebe. Kahit gaano kadilim ang iyong pagkakamali, makakagawa ang Diyos ng mga bagong bagay. Ipakita mo sa akin ang kagalakan at ligaya, at magkakaaliw ang mga buto na iyong binuwag. May kagalakan na nagmumula lamang pagkatapos ng kapatawaran, isang ligaya na hindi nakadepende sa kalagayan, kundi sa kaluluwa na naikonekta muli sa Diyos. Alam ito ni David at hinahangad niya. Gusto niyang marinig muli ang musika ng biyaya. Gusto niyang mabuhay ang kanyang mga buto, ang mga itong binasag ng kasalanan. At iyan ang maaaring gawin ng panalangin na ito sa iyo. Dalhin ang kagalakan kung saan may sala lamang. Itago mo ang iyong mukha mula sa aking mga kasalanan at burahin mo ang lahat ng aking mga kasamaan. Walang paraan upang magpanggap sa kasalanan. Ang tanging paraan ay burahin ito ng Diyos. Hindi itong i-archive, hindi itong bawasan, kundi burahin ng buo, at iyan ang hiling ng salmo. At iyan ang ginagawa ng Diyos sa mga totoong nagpapakumbaba. Krea sa akin, O Diyos, isang malinis na puso, at i-renew ang isang matuwid na espiritu sa loob ko. Ito ang susi ng panalangin, ang gitna ng salmo, ang hiyaw mula sa isang nagpapakasalanang kaluluwa. Hindi lamang kapatawaran ang nais, kundi isang bagong puso. Nais niyang simulan muli, nais na hindi lamang ayusin ng Diyos, kundi muling itayo mula sa loob. At kung narito ka ngayong gabi, baka ito rin ang iyong hiling. Diyos, krea sa akin, O Diyos, isang malinis na puso, isang puso na hindi na mag-imbak ng sama ng loob, hindi na uulitin ang parehong pagkakamali. Isang puso na lalapit sa presensya ng Diyos sa halip na lumayo. Huwag mo akong itakwil mula sa iyong harapan, at huwag mo tanggalin ang iyong banal na espiritu sa akin. Ito ang pinakamalaking takot ng sensitibong kaluluwa, mawalay sa presensya ng Diyos. Walang mas masakit na parusa, walang mas madilim na dilim. Hindi kayamanan ang hiniling ni David, hindi katanyagan o kapangyarihan, kundi isang bagay lamang. Huwag mo akong itakwil sa iyong harapan. At kung ito ang iyong panalangin ngayong gabi, maniwala ka, hindi ka tatanggihan ng Diyos. Ibalik sa akin ang kagalakan ng iyong kaligtasan at suportahan mo ako ng isang matatag na espiritu. Ang kaligtasan ay hindi lamang isang pangyayari. Ito ay isang pinagmumulan ng kagalakan, at minsan nawawala ang kagalakang ito dahil sa bigat ng kasalanan. Ngunit ngayong gabi ay oras na upang maramdaman muli ito, upang mabawi ang kapayapaan na nagpapaantok sa iyo ng mahimbing, ang kagalakan na nagpapahintulot sa iyo na manalangin ng may pasasalamat at hindi takot, ang matatag na espiritu na sumusuporta sa iyo kapag lahat ay bumagsak. Kung gayon, ituturo ko sa mga makasalanan ang iyong mga landas, at ang mga makasalanan ay babalik sa iyo. Nakikita mo? Hindi lamang nais ng Diyos na ayusin ka, nais Kanyang gamitin.
Nais niyang maging ang iyong kwento ay maging tulay para sa iba, na ang iyong patotoo ay maging ilaw para sa mga naniniwalang walang pagbalik. Kapag nilinis ka ng Diyos, tinatawag ka rin niya, at ang iyong pagkahulog ay maaring maging pinto ng kaligtasan para sa marami. Ang mga hain ng Diyos ay ang nabasag na espiritu. Ang puso na contrite at nagpapakumbaba ay hindi mo ipinapakita, O Diyos. Ito ang lahat. Ang pinakamakapangyarihang buod ng salmo na ito. Hindi nais ng Diyos ang itsura, hindi ang walang laman na relihiyon. Nais niya ang isang nabasag na puso, isang espiritu na nakikilala ang pangangailangan nito. At kapag natagpuan niya ito, hindi niya ito itinakwil. Kapatid, hindi aksidente na narito ka ngayong gabi. Hindi aksidente na nakarating ka hanggang sa puntong ito ng panalangin, sapagkat marami ang nagsimula, ngunit hindi lahat nananatili. Ang mga tunay na uhaw sa Diyos lamang, ang mga may sugatang kaluluwa ngunit buhay pa, ang mga kahit anuman ay patuloy na hinahanap ang Ama. Sila ang nakararating dito at ikaw ay kabilang sa kanila. Ibig sabihin, hindi pa tapos ang iyong kwento. Na kahit anuman ang iyong naranasan, anuman ang iyong itinago, anuman ang hindi mo nagawang baguhin, mayroon pa ring hindi sumuko sa loob mo. At doon ang Diyos ay gumagawa ngayon mismo. Sapagkat ang panalangin na ito ay hindi isang walang laman na paulit-ulit. Hindi isang gawain bago matulog. Ito ay isang pagpapasuko, isang pagtatalaga, isang natahimik ngunit tunay na pag-amin. Baka ngayong gabi, ikaw rin ay may dalang pagkakamali na hindi mo malimutan. Baka nagawa kang magpasya na bumigo sa loob mo. Baka ikaw ay gumawa ng pinsala sa iba o sa iyong sarili. At kahit subukan mo, hindi mo mabura ang nakaraan. At dumating ang sala, ang boses na hindi ka pinapahintulutan magpahinga, na lumilitaw sa mga gabing ito at bulong sa iyo na hindi ka karapat-dapat, na hindi ka karapat-dapat. Sa pangalawang pagkakataon na masyado kang mababa upang bumangon muli. Pero alam mo ba, hindi iyon ang boses ng Diyos. Iyon ang boses ng tagapagtanim, ng kaaway, na nais kang ikulong sa kahihiyan, na nais kang matulog na puno ng pagsisisi at magising na puno ng takot. Pero ang boses ng Diyos ay iba. Matatag ito, pero puno ng pag-ibig. Makatarungan, pero puno ng grasya. Ito ang boses na nagsasabi sa iyo ngayong gabi. Bumalik ka, hinihintay kita pa rin. Sapagkat may katotohanang kinamumuhian ng kaaway, at ito iyon, hindi tinatanggihan ng Diyos ang pumupunta ng may basag na puso. Hindi isinara ng Diyos ang pinto sa umuwing umiiyak. Hindi iniwan ng Diyos ang humihingi ng tulong kahit na libu-libong beses itong nagkamali. At ikaw, na narito na nalangin, nakikinig, humihinga ng may bukas na kaluluwa, ikaw ang eksaktong uri ng tao na nais ng Diyos yakapin ngayong gabi. Hindi mo kailangang maunawaan ang lahat, hindi mo kailangang magkaroon ng tamang salita, kailangan mo lamang maging tapat. Sapagkat kapag sinabi mo, Panginoon, hindi ko na, kaya hugasan mo ako, linisin mo ako, baguhin mo ako, hindi siya nananatiling walang reaksyon. Ngunit siya ay pumasok, siya ay gumaling, siya ay nagbago. At alam ko na baka hindi mo ito nararamdaman ngayon, baka matigas pa rin ang puso mo, baka nanalangin ka at umiiyak ng sabay, baka lumalaban ka sa madidilim na pag-iisip na dumadating ng paulit-ulit, pero hindi iyon nangangahulugan na hindi gumagawa ang Diyos. Minsan ang pagpapagaling ay nagsisimula sa katahimikan. Minsan ang pagbabago ay hindi sumisigaw, ito ay humihingi. At ngayong gabi, sa gitna ng iyong pagod, ng iyong mga pagkakamali, ng iyong kalituhan, ang Diyos ay gumagawa ng bago. Siya ay kinukuhang lahat ng espiritual na dumi mula sa iyo. Hinuhugot ang lason ng sala, hinahawakan ang mga nakatagong lugar na nakalimutan mo na rin. Sapagkat hindi lamang nakikita ng Diyos ang ginawa mo, nakikita rin niya kung bakit mo ito ginawa.
Alam niya ang mga sugat na humantong sa iyo sa pagkilos na iyon. Hindi lamang niya hinuhusgahan ang kasalanan, nauunawaan rin niya ang iyong sakit, kaya ang panalangin na ito ay hindi para sa parusa, kundi para sa paglilinis, hindi para hatulan ka, kundi para ayusin ka, hindi para pakiramdamang mas nabasag ka, kundi para maalala mong kahit nasira, nananatili kang mahalaga. Baka ngayon walang yumakap sa iyo, walang nagtanong kung okay ka, walang tumingin sa iyo ng may lambing. Pero ginagawa ito ng Diyos ngayon sa hindi nakikita, sa malalim, sa hindi nakikita, ngunit nadarama. At may higit pa, hindi ka lamang dinala ng Diyos dito upang gamutin ka. Nais ka rin niyang gamitin, oo, tulad ng iyong kalagayan, na may nakaraan, na may mga sugat, na may mga peklat, sapagkat ang mga kamay na nasira rin ay maaaring itaas ang iba, sapagkat ang mga naipatawad ay marunong magsalita ng may habag, sapagkat ang mga totoong umiyak ay marunong aliwin ang nag-iiyak pa rin, hindi mo inaakalang gaano. Karaming tao ang nangangailangan ng iyong kwento, hindi mo inaakalang gaano karaming naghihintay na makita sa iyo na posible ang pagbabalik sa Diyos. Kaya ang gabi na ito ay hindi natatapos dito. Ang nagsimula ng Diyos sa panalangin na ito ay magpapatuloy sa iyong buhay, sapagkat ito ay hindi isang panalangin upang matulog ng mas maayos. Ito ay isang panalangin upang magising ng bagong-bago. At ngayon na nakarating ka ng ganito kalayo, pararangalan ng Diyos ang iyong katapatan, yayakapin ka niya sa lihim, ibabalik niya ang dignidad na nawala, lilikhain sa iyo ang isang bagong puso, isang hindi uulitin ang parehong pagkakamali, isang marunong magmahal, magpatawad, manindigan at umusad. Hindi ka ang iyong nakaraan, hindi ka ang iyong kasalanan, hindi ka ang ginawa mo sa iyong pinakamasamang sandali. Ikaw ay ang sinasabi ng Diyos na ikaw. At ngayong gabi, tinatawag ka niya sa iyong pangalan. Hindi upang hatulan ka, kundi upang ayusin ka, hindi upang ibagsak ka, kundi upang itayo ka, Ama na walang hanggan. Sa banal na gabing ito, kapag parang lahat ay tahimik, kapag ang mga tinig ng mundo ay natigil, at natitira lamang ang bulong ng aking loob, dumarating ako sa harap mo. Dumarating ako tulad ng aking kalagayan, walang maskara, walang palusot, walang magandang salita. Ako lamang na may mga pagkukulang, ako lamang na may mga laban, ako lamang na may mga kamay na walang laman at kaluluwa na napagod. Panginoon, maraming beses ko nang sinubukang umusad sa aking sarili. Nagkunwari akong, okay kahit nasira sa loob. Nais kong takpan ang aking sala sa mga libangan. Pero kapag dumating ang gabi, bumabalik ang lahat. Kaya narito ako, sapagkat hindi ko na nais na magdala pa nito, hindi ko na nais na tumakbo, hindi ko na nais na patayin ang puso upang hindi makaramdam. Ngayon ako ay sumusuko, ngayon ibinubukas ko ang lahat sa iyo. Alam mo ang aking mga kasalanan. Diyos, walang itinatago ako sa iyo, nakita mo ang aking mga pagkahulog. Narinig mo ang aking pinakamadilim na pag-iisip. Naroon ka nang inignora kita at gayon pa rin hindi mo ako binitawan. Patawarin mo ako, Panginoon, sa bawat salitang binitawan mula sa pagmamataas, sa bawat desisyong ginawa mula sa laman, sa bawat tingin na hindi iginagalang ang iyong presensya, sa bawat gabi na pinili ko ang pansamantalang kasiyahan kaysa sa paghahanap sa iyong mukha. Hugasan mo ako, Diyos, linisin mo ako, hindi lamang sa labas. Linisin mo ako sa loob, dalisayin ang aking isip, dalisayin ang aking alaala, dalisayin ang aking hangarin. Lumikha sa akin ng bagong puso, hindi na rematado, hindi na nilalagyan ng maskara, isang dalisay, isang mahalaga sa iyo kaysa sa lahat ng iba, isang hindi babalik sa putik, pagkatapos hugasan, isang humihinga sa iyong salita, isang hindi nalalayo. Ayusin ang aking kaluluwa, Panginoon. Ayusin ang aking sariling nasira. Ibalik ang kagalakan na nawala nang lumayo ako sa iyo. Ipakita mo,
Muli sa akin ang iyong kagalakan, iyong kapayapaan, iyong yakap. At kung may luha pa akong natitira, hayaang maging pasasalamat ito, hindi sala. Hayaang maging pagsamba ito, hindi pagsisisi. Hayaang maging kapahingahan ito, hindi desperasyon. Espiritu Santo, hiniling ko na huwag mo akong iwan. Huwag mo akong iwan sa dilim na ito. Huwag mo tanggalin ang iyong liwanag. Manatili ka, manirahan ka sa akin. Samahan mo ako. Kahit hindi ko malaman kung paano ka sasabihin, at kung sakaling mahulog ako muli, alalahanin mo ang panalangin na ito. Alalahanin mo ang gabing ito. Alalahanin mo kung sino ako sa iyo at itayo mo ulit ako, Ama. Salamat sa hindi mo pagsasara ng pinto. Salamat sa pagtingin sa akin ng may habag. Salamat sa paniniwala pa rin sa akin kahit ako mismo ay hinamak ko na ang sarili. Salamat sa iyong pasensya, salamat sa iyong katapatan, salamat sa iyong kapatawaran, ang kapatawarang hindi ko karapat-dapat, ngunit kailangan ko kaysa sa hangin. Ngayong gabi ibinibigay ko sa iyo ang lahat, ang mabuti at masama, ang nauunawaan, kuwatas ang sumasakit sa akin, ang aking mga pangarap at mga takot, ang aking mga pagkakamali at pag-asa. Kunin mo lahat, Diyos, na gawin mo itong bago. Nais kong matulog ng mapayapa, pero higit sa lahat, nais kong magising na iba, isang anak na naayos, isang anak na nabago, isang buhay na minarkahan ng iyong habag. Ako ay nahuhulog sa iyong mga bisig, ako ay nagtatago sa ilalim ng iyong anino, ako ay sumusuko sa iyong pag-ibig. At kung ito ang huling panalangin ko sa lupa, nais kong ito ang maging ito. Maawa ka sa akin, O Diyos, ayon sa iyong malaking habag, at lumikha sa akin ng isang malinis na puso. Amen. May pagbabago ngayong gabi. Hindi ito nakikita, hindi ito maingay, pero alam mo, nararamdaman mo sa loob mo na may gumalaw, may naiwan, may naipatawad, may naghilom. Sapagkat kapag totoong sumuko ang isa, kapag inilantad ng kaluluwa at hinayaang linisin ng Diyos, hindi na maaring manatili ng pareho. May kapayapaan na hindi nanggagaling sa mundong ito, isang katahimikan na hindi mabibili o maipapaliwanag, isang presensya na yumayakap sa iyo at nagsasabing, huwag ka nang magdala pa. Ako ang magsusuporta sa iyo. Baka hindi nagbago ang lahat sa labas, pero nagsimula ng baguhin ang pinakamahalaga, ikaw, ang iyong puso, ang iyong espiritu, ang iyong direksyon. At nais ko pong pagpalain ka ngayong gabi na may autoridad mula sa pagiging nasira, na naayos, mula sa grasya na sumusuporta rin sa akin, na ang Panginoon ay yumakap sa iyo ng kanyang pag-ibig tulad ng kumot ng liwanag, na habang isinasara mo ang iyong mga mata, ang kanyang espiritu ay maglilingkod sa pinakamalalim ng iyong kaluluwa, na siya ay tatatakan ang panalangin na ito sa lihim, na huwag mong payagan ng kaaway na agawin ang itinanim ng Diyos ngayong gabi sa iyo, na matulog ka ng walang sala, walang takot, walang kabalisahan, na ang kapatawaran ng Diyos ay maging totoo tulad ng hangin na iyong hinahinga, na ang bigat na dala mo ay mahulog ng buo, at na ang bawat sulok ng iyong kaluluwa ay malaman ng walang alinlangan na napatawad ka na ang Diyos na tumingin sa iyo ngayong gabi ng may habag ay tumingin rin sa iyo bukas ng may kagalakan, na tatanggapin ka sa pagmulat ng may bukas na bisig at ipapakita sa iyo ang bawat hakbang kung paano mabubuhay mula ngayon ng may bagong puso. Sa iyo na nakarating hanggang sa dulo, binabati kita ng kapahingahan, binabati kita ng pananampalataya, binabati kita ng katiyakan na maaari kang magsimula muli, sapagkat kapag nagpatawad ang Diyos, walang natitirang bakas. Kapag naglinis ang Diyos, walang natitirang mantsa. Kapag nag-ayos ang Diyos, lahat ay ginagawa niyang bago. Kaya matulog ng mapayapa, matulog ng payapa. Hindi ka na ang ginawa mo. Ikaw ay ang sinasabi ng langit tungkol sa iyo, at ngayon, sinasabi ng langit, minamahal na anak, na ayos, na patawad,
bago malaya. Amen. Kung ito ay humipo sa iyong kaluluwa, kung nakarating ka rito at naramdaman mong nagsalita ang Diyos sa iyo, huwag kang aalis ng walang bakas. Isulat sa komento, napatawad na ako. Ang Diyos ay nag-aayos ng aking puso. Isulat ito hindi lamang para sa iyo, kundi para sa iba na babasahin ito ng tahimik na may luha sa mga mata, na naghahanap ng tanda na hindi sila nag-iisa. Narito sa araw-araw na panalangin, nanalangin. Kami tuwing gabi, kami ay libu-libo na bago matulog, pumipili ng paghahanap sa Diyos sa halip na mahuli ng dilim. Libo-libo ang nahulog pero naniniwala pa rin. Libo-libo na hindi perpekto pero umaasa sa habag na naglalakas sa amin, at ikaw ay bahagi nito. Kaya kung ito ay sumuporta sa iyo, naglinis sa iyo, yumakap sa iyo, inaanyayahan kita na mag-subscribe, hindi bilang gawi, hindi bilang tradisyon, kundi sapagkat dito makakakita ka ng lugar kung saan tuwing gabi nagsasalita muli ang Diyos, isang sulok kung saan makakapahinga ang kaluluwa, isang espasyo kung saan ang iyong mga sugat ay hindi ka nilalayo, kundi pinapalapit sa Ama. I-activate ang kampanilya, i-share ang panalangin na ito sa isang taong alam mong kailangan nito. Baka hindi ito sabihin, pero sa kanyang katahimikan, may babasag, may susuko, at doon papasok ang Diyos. At kung maaari, iwan ang isang salitang pag-aliw sa iba sa komento, isang parirala, isang patotoo, isang maikling panalangin. Baka ang iyong mga salita ang eksaktong kailangan ng isang hindi susuko ngayong gabi. Salamat sa pagiging narito. Salamat sa hindi pagtatago ng iyong pananampalataya. Salamat sa pagpapahintulot sa Diyos na magtrabaho sa iyo. Makikita natin sa susunod na panalangin. Pero habang naghihintay na ang kapahingahan ng Diyos ay magtakip sa iyo at ang kanyang kapayapaan ay samahan ka hanggang sa umaga. Magandang gabi, at na ang kapatawaran ng Diyos ay yakapin ka tulad ng walang hanggang kumot.